Good day everyone. Before we start, my name is Bajan Justin. This continuation of the party which is transform for production sector to generate more quality jobs and quality and competitive products. So let's move on chapter 9. We tackle about promote trade and investment. So alam naman natin yung promote is nag-promote ng mga advertisement, kita naman natin sa mga vlogger yun. So pinapakita dito sa topic namin is mabagal daw ang pag-unlad ng export ng Pilipinas. So nagbenta tayo ng goods sa ibang bansa, pero mas bagal ang growth natin kaysa sa ibang Asia countries. Agriculture ng products like mga rice, yun po, and hindi tumataas ang kita for many years. Service like BPO dati malakas, pero ngayon noong 2021 bumaba, and dito naman is kaunti ang bagong trabaho na nabubuo yun, at dapat mas maraming trabaho mula sa trade at investment, pero hindi nangyayari. Konti ang bagong negosyo na pumapasok sa export market. Marami ring negosyo ang nahihirapan dahil ang gastos at kulang sa technology. Yun, kulang nga tayo dito sa Pilipinas naman technology. Di ka kaya sa ibang bansa na mas high-tech sila kaysa sa atin. At mahirap makapasok sa global market dahil mataas ang standard. Yun na nga, mataas ang kanilang standard dahil sa mas advanced sila kaysa sa atin. At para makapag-export, kailangan natin ng safe ang produkto. Yun, kailangan natin safe ang produkto natin, and high quality, of course, di mawala yan, and environment friendly. Yun. And ang problema naman is maraming produkto ng Pilipinas hindi pumasa sa standards, kaya hindi napapansin sa global market. And yun naman ang sektor na maraming workers ay humihina. Madami daw sektor ng workers ay humihina. So mga industry tulad ng garments, handicraft, food products. And dati malakas pero mahina na ang export ngayon. Delikado kasi maraming workers ang umaasa dito. So sa maraming products ang biglang lumabas at nawawala sa export markets. Kasi dati ng 1990s, marami tayong bagong produkto. Pero nitong mga huling taon, mas maraming nagsasara o hindi nagtatagal sa export business. Dito naman is mahirap kumuha ng tulong o financing. May mga bangko na pwedeng tumulong pero hindi malinaw ang process. Dahil dito, maraming negosyo ang napipilitang umutang sa private leaders sa mas mahal. So, dito naman is mahal ang competitiveness ng Pilipinas. So, una-una is kulang sa skilled worker. Yun. And also, kulang sa infrastructure and kuryente, internet, or transport. Yun. And mahirap ang access to money or capital. So, kaya bumababa ang ranking natin sa global competency. So, ano ang plano ng gobyerno? So, dito naman tayo sa strategy. So, gawing mas competitive ang Pilipinas sa trade at investment. And dito, ngunit paano daw? So, ayusin ang production and service para mas mataas ang quality. Tulungan ang local business para makapag-export. So, ayusin ang roads, internet, electricity, attract more investor. So, mag-attract tayo ng more investor, local at foreigner. I-upgrade ang skill ng workers. At ayusin ang pulis para mas madali mag-business. So, yun na nga.
sinabi ko kanina, so mabagal ang growth ng export ng Pilipinas, maraming negosyo ang naghihirap sumabay sa world standards, kulang sa skill, financing at infrastructure. Kailangan ng reforms para maging competitive tayo globally. So dito naman sa outcome 1, so kailangan magtulungan ang lahat ng gobyerno, agencies para gawing mas maayos ang quality standards ng mga produkto at serbisyo. So kailangan doon nilang magtulungan para mas maging maganda ang quality standard ng ating mga produkto. Bakit? Para pumasa ang Filipino products sa international standards para mas madaling makapasok sa global markets, para mas maraming SMEs, maliit o for sure sa maliit na negosyo ang naka-export. So ang gagawin natin is ayusin at i-harmonize, magsama-samahin at gawing consistent ang standard, and also bawasan ang red tape sa pagkuha ng certifications, and support SMEs para makamit ang quality ng quality requirements. So sa madaling salita, ayusin ang quality standards para mas madali tayo makapag-export sa ibang bansa. And also dito naman sa outcome 2, increase investment to boost trade, skills and sustainability. So unang-una dito is mas mapag-isahan ang national at local strategies sa promote ng investment. So pag-iisahin na natin ang national at local strategies sa pag-promote ng investment. So ang gagawin naman is gumawa ng mas organized system para magtulungan ang national government at LGUs sa attract ng investor. Ayusin ang mga proseso para mas mabilis at hindi nakakalito sa investor. So ang meaning naman dito is isang direction lang ang galaw ng gobyerno para dumami ang pumasok na investment. So next naman tayo is launch an aggressive breeding company. So ang gagawin natin dito is i-promote ang Pilipinas as open for business. So yun na nga, ipopromote natin ang Pilipinas for as open for business. So pangalawa naman is ipaliwanag sa investor na may bagong FDI or for short FDI or foreign direct investments. So reforms. So gumawa ng malakas na marketing para sa bansa. So gagawa daw tayo ng malakas na marketing para sa bansa. So kuan naman dito is ipakita sa mundo na maganda ng namumuhunan sa Pilipinas. So pangatlo naman, leverage the strategic investment priority plan or SIPP. So ano ang SIPP? Lista ng priority industries sa gusto ng government pasukin ng investor. So ang gagawin naman dito is targeted promotion sa specific sector at companies na gusto nating i-attract. So sunod naman is gamitin ang CREATE Act para bigyan ng sensitive na high-tech and high-value industry. So ayun na nga kanina sinabi ko na kailangan natin ng mga advanced ng technology para mas maunlad ang ating bansa, and also gagamit ng early warning system para bantayan kung tumutukoy ba ang investor. So gagamit na po tayo ng early warning para bantayan kung tumutuloy ba ang investor. So yun na nga, tututok ang gobyerno sa industries na pinakamalakas ang potensyal. So ito naman is heighten the country's attractiveness to foreign share investors, lalo na sa rural areas. So ang gagawin na natin dito is una-una is
palakasin ang local government units para maging investment ready. So, pangalawa naman is bigyan ng incentives ang investors sa magtayo ng negosyo sa rural areas. And pangatlo naman is, i-promote ang province as good investment location. Yun. At bakit? Para mas maluwag, mas mura, mas konting traffic. And pangalawa na is maraming job opportunities sa probinsya. So, sa madaling salit, hikayatin ng investor na magtayo ng negosyo hindi lang sa Manila kundi pati sa province. So, panglima naman is explore PPS, or public-private partnership. So, especially for agriculture and fisheries. So, ang mga dapat natin is tumingin sa and equip PPT or projects with private companies and focus sa agriculture and fishery sector para mas lumakas ang rural economy. So, yun na nga. And dito is government plus private companies. So, equals to mas mabilis na improvements lalo sa farming and fishing. And next is position the Philippines as the top destination for climate friendly or ESG investment. So, ano nga ba ang ESG? Environmental, social, governance investment that care about sustainability. So, mga gagawin natin is ipakita sa investor na pwede silang maglagay ng green investment sa Pilipinas. Pangalawa naman, support companies na clean, energy, climate friendly at social response. So, yun na nga, gawing attractive ang Pilipinas sa mga companies na eco-friendly at social ng impact. So, para mas maintindihan nyo, so, yung una is ayusin ang quality standard at gawing world-class ang Pilipinong products. So, pangalawa naman is i-attract ang mas maraming foreign investment gamit ang unified government. So, yun na nga, unified government effort. Pangatlo naman is i-promote ang Pilipinas bilang open for business sa buong mundo. Yun. And mga apat naman is mag-focus sa priority industry para mas maraming trabaho at high-tech opportunities. Panglima naman, dahil ang investment sa province hindi lang sa Manila. So, pang-anim naman is support climate-friendly, sustainable business para maging future-ready ang bansa. And that's all po. Good day everyone, especially to you, Ma'am Victoria Lim. So today I will tackle about in Chapter 10, promote competition and improve regulatory efficiency. So let's proceed. As the country emerged from the coronavirus disease or COVID-19 pandemic, ensuring an open and competitive market economy will be crucial to sustain economic recovery and encourage job creation. Genuine competition and enhanced regulatory efficiency will not only encourage investment and improve infrastructure, but also enable business, especially micro, small, and medium entrepreneurs. MSME to enter and compete in the market. Inter-market competition and ease of doing business will expand consumer access to affordable, innovative, and high-quality goods and service. Rapid digital transformation of market poses new challenges and opportunities for competition and for enforcement and regulations. One challenge is that rapid digital transformations highlights the tendency and ability of large firms with more access to digital technologies to consolidate market power.
So, let sinasabi nga dito, ang chapter nito ay tungkol sa pagpapalakas ng competition sa merkado at pinapaganda ng mga patakaran para mas maging maayos ang takbo ng negosyo sa bansa. Let's proceed to the next slide about assessment and challenges. Medyo mahaba ito, so i-explain ko lang sa inyo ito. So, dito pinapakita yung mga nagawa na at mga problema pa sa competition sa bansa. Sinasabi na nakatulong ang Philippine Competition Act para sa ma-review ang mga negosyo at matigil ang mga unfair na gawain. Pero may challenges pa rin tulad ng mabagal na proseso, kulang sa kompetisyon sa ilang industry at naapektuhan palalo ng pandemic. Ang mga negosyo, lalo na yung mga maliliit, kaya kailangan pa ng mas maayos na policies at mas mabilis na action para gumanda ang mga market dito sa bansa na ito. Let's proceed to strategy framework. So, dito sa strategy framework, sinasabi na para gumanda ang competition sa bansa, kailangan magsabay ang good regulation at digital technology. Kapag maayos ang rules at bukas ang market, mas magiging fair ang competition at makakinabang ang mga consumers. Tinutulungan din ng digitalization na bumaba ang presyo at gumanda ang serbisyo at mas makapasok ang mga maliliit na negosyo. Kasama na rin sa strategy ang pagtanggal ng mga unfair practices, pag-alis ng mga hadlang at sa pagpasok ng bagong negosyo at pagpapabilis ng proseso sa gobyerno para mas madali ang pagnenegosyo. Strategy framework diagram. So dito makikita ang tatlong goals: bawasan ang anti-competitive practices, bawasan ang barriers sa pagpasok ng negosyo, at pagbabain ang burden regulation para mas gumanda ang market, consumers at consumers welfare. So let's proceed to strategy outcome 1, anti-competitive practices diminished. So dito pinapakita yung mga nagawa na at mga problema pa sa kompetisyon sa bansa. Sinasabi na makatulong ang Philippine Competition Act para ma-review ang mga negosyo at matigil ang mga unfair na gawain. Pero may challenges pa rin tulad ng mabagal na proseso, kulang na competition sa ilang industries at naapektuhan palalo na pandemic. Ang mga negosyo, lalo na maliliit, kaya kailangan pa ng mas maayos na policies at mas mabilis na action para gumanda ang market. To barriers to entry and re-entry reduce. Ito ang nagpapatupad ng mga batas: Public Service Act, Foreign Investments Act, at Retail Trade Liberation Act. Outcome 3, Burden of Regulation Reduce. Ito ang digital na pagbabayad. Mga bayad sa registration ay maaaring bayarin gamit ang digital. Cross-cutting strategies, adopt a whole-of-government approach to strengthen market competition. Ito yung patas na competition. Lahat ng mga kumpanya, malaki or maliit, ay dapat makatanggap na patas na pagtrato. Promote competition and improve regulatory efficiency in and through the internet and digital technologies. Ito ang pagsulong sa pag-unawa ng mga bagong teknolohiya. PCC at mga regulator ay magpapalubag sa mga pag-unawa sa mga bagong teknolohiya tulad ng AI at blockchain. Pagtutulungan sa pagitan ng mga ahensya tulad ng PCC at mga regulator ay magtutulungan upang ipalubag ang mga competition at regulation sa digital economy. At yun lang. Thank you.